Pagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Angel Jen Agner at welcome po sa aking 365 Daily Devotion ni Pastor Russell Ocampo, Seminary Edition. At ang topic po natin ngayong araw ay Deism. Nandyan ka pa ba, Lord? And ngayong araw po ay March 12, 2025 at ang scripture po natin ngayong araw ay Colossians chapter 1 verse 17. Sabi po dito, He is before all things, and in Him all things hold together. Sa Tagalog po, siya mismo ay una sa lahat ng mga bagay, at ang lahat ng mga bagay ay nahawakang sama-sama sa Kanya. And sabi po dito na ang deism it is the belief that a supreme being, often identified as God, created the universe but does not intervene in its affairs. Deists reject divine revelation, miracles, and supernatural involvement in human history. This view contrasts with Christian theism, which hold that God remains actively involved in the world. And ang teaching number 1 po natin is God is actively involved in the world. Sabi po dito na ang ating Panginoong Diyos is actively, talagang siya yung na-involve sa ating mundo na maging active and para tulungan tayo sa mundo na meron tayo. And teaching number 2, God is our Father who sent for us His Son. Sabi naman po dito ng ating Panginoong Diyos, siya po ang Father natin. And meron siya pong sinend sa atin na kanyang anak na si Jesucristo para po tumulong din sa atin at tumulong sa atin at hindi lang tumulong, nagsakripisyo para sa atin. And teaching number 3, God is working for the good of those who love Him. Sabi po dito ng ating Panginoong Diyos is talagang tumutulong, nagtatrabaho sa mga nagtatrabaho ng good sa mga taong mahal niya, who love Him, and tayo po yun. And application number 1, fear not, for God is actively working. Sabi po dito, matakot po tayo kung ang ating Panginoong Diyos hindi tayo tinutulungan, hindi actively working sa mundo na ginagalawan natin. Matakot po tayo dahil wala nga po tayong ibang Lord kung hindi active ang ating Panginoong Diyos sa atin. Kaya po talagang magpasalamat tayo na talagang nakatanggap tayo ng lahat ng blessings and etc. And application number 2, fight harder, for the battle is the Lord's. Sabi po dito na i-apply po natin sa sarili natin na tayo po ay lumaban ng harder, ng malala, for the battle is the Lord's. And application number 3, focus on God, for He makes all things beautiful in His time. Sabi po dito na apply po natin sa sarili natin na maging focus po tayo sa ating Panginoong Diyos, and He makes all things beautiful, na lagi po tayong magsabi sa Kanya, mag-focus sa Kanya ng mga bagay-bagay, dahil nga po ang ating Panginoong Diyos ay nagbibigay talaga ng bagay na sobrang ganda na para sa atin at para sa time na meron tayo. Yung bibigay niya talaga yung tamang time para sa atin, para bigyan tayo ng magandang tadhana na plan niya para sa atin. And discussion, how those knowing that God is actively involved in the world help us overcome fear. Para po sa akin, para po sa devotion ngayong araw, na makikita po talaga natin ng ating Panginoong Diyos is actively involved sa atin. Kapag po tayo ay may problema, bigla-biglang may dumadating na solusyon, na pag nag-pray lang tayo, may solusyon talaga. At minsan, pag wala na tayong solusyon na naiisip, mag-pray lang tayo, iyak lang natin kay Lord, at nagbibigay siya sa atin ng solutions and blessing. Kaya talagang thankful, and tayo ay manampalataya sa ating Panginoong Diyos. And dahil lang po ngayong araw, maraming salamat. God bless.